Una po sa ating mga balita, mas pinaigting pa ng pamahalaan ang kampanya laban sa pagkalat ng fake news sa bansa. Ito ay matapos lumabas sa isang pag-aaral na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Ang detalye sa Balitang Pambansa ni Clazel Pardilla ng PTV Manila. Maingat sa kanyang binabasa online si Ariel lalo ngayong eleksyon. Po kapag po may mga kumakalat na fake news, naapektuhan po yung mga credentials ng mga candidate. Nalalayo po tayo sa mga mas deserving na candidates. Para pigilan ang pagkalat ng fake news, ang direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Diin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Ang Presidential Communications Office regular nang nagsasagawa ng pulong balitaan para mag-abot ng mga tama at kinakailangang impormasyon ukol sa mga programa at proyekto ng pamahalaan. Puspusan din ang PCO sa paghahatid ng mga balita na nagbibigay linaw sa mga issue. Nakipag-partner din ang ahensya sa Verifiles para palakasin ang media literacy sa mga state-run media tulad ng PTV. Ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo, sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. Bukod sa mga pekeng content, nagpaalala ang ilang mambabata sa Kamara na mag-ingat laban sa mga pekeng account na nagpapakalat ng mali at baluktot na impormasyon sa social media. Sa pag-aaral kasi ng International News Agency na Reuters, lumabas na 33% ng mga profile na tumatalakay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte ay peke. Naglalaman umano ito ng mensahe kaugnay sa dating presidente at mga pag-atake sa kredibilidad ng International Criminal Court. Lumalawak din ang diskurso ng mga ghost online accounts hanggang sa eleksyon para manipulahin umano ang opinyon ng mga tao ngayong halalan. Ginagamit po nila sa pang-impluwensya ng voters, sa pang-sway ng voters, at minsan nga nagkakos na ng tension sa fear. Ang bright side lang po, nakakuha po tayo ng commitment from Meta. Nagkaroon po ng regulatory committee or commission, tutulong po sila sa ating pinaglalaban. Ayon sa isang cybersecurity company, posibleng matukoy kung peke ang isang account kung kakaunti ang picture at mga kaibigan, kakaiba o walang impormasyon ukol sa pagkatao ng social media user. Mula sa PTV Manila, Clazel Pardilla, Balitang Pambansa.